guluhan. Ang aming takot na maging adik ang aming mga anak, ang mga masasamang loob sa aming bayan. Ngayon po ang aming Diyos, may dumating pong isang tao na tinulungan kami na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kapangyarihan ang bawat maliit na tao. O aming Panginoon, tanging kayo lamang po ang makapagbibigay sa Kanya ng inyong awa. Hindi po namin hinihingi ang awa ng tao. Dahil ang aming Tatay Digong, batid ko ninyo, ay bayani sa aming puso. Isang taong katutubo, isang taong Bisaya, isang taong Bangsamoro. O aming Diyos, siya po ang aming sandigan, ang aming naging sandigan noong mga panahon na kami hindi pinakikinggan ng mga elitista. O aming Diyos, dumating po itong oras na ito na siya ay dumadaan sa isang napakatinding pagsubok. Pagsubok na dinaanan na ng aming mga bayani noong pa. Ngayon po, o aming Diyos na nag-iisang makapangyarihan sa lahat, maawain. Maawa po kayo sa aming mga dasal. Yes. Ibigay niyo po ang kapahintulutan na dumating ang araw na si Tatay Digong ay makauwi. Yes! Amen. Hindi po sa ganang kami po ay umaabuso. Kung hindi, ito po ay paghingi ng katarungan. Na tanging kayo lamang po ang makapagbibigay ng katarungan ito. Hindi na po namin hinihingi ang katarungan dito sa mundong ito. Dahil naniniwala po kami, Panginoon Diyos, kapag ikaw ang nagsalita, kapag ikaw ang nagbigay ng pahintulot, makikita po namin lalabas ang aming Tatay Digong Inshallah. at uuwi ng Pilipinas. Amen. Amin. Amen. Assalamualaikum. Inshallah. It's my great honor na tinulungan ako ng kwapong artist at husband ni Ma'am Mariel. Thank you so much, Senator Robin Padilla, for that. Yeah. Okay. Okay. I really follow the rules and nothing but the rule. I would like to ask everyone to please, dyan na si Senador, yung mga iba na pupunta talaga sa front, si BP papunta na. But before that, wala pa naman siya, no, I will call on Ma'am Michelle Deligana. She's going to pray a unified prayer calling for healing, wisdom, and justice. Nandito na pala ang inantay natin. Jimmy muna. Si Senator Jimmy Bundok pala mag-offer ng prayer or inspirational message for us. Yes! A round of applause, please. Napakalaking karangalan po para sa akin na matanggap ninyo. Buhay po kayo. Alam niyo po, madalas po sa mga ganitong rally, lalo na nung kami po ay umiikot at nangangampanya. Ang kalahati niyan, aliw no? Entertainment, may konting kantahan. Pasensya na po kayo. Mamaya na ako kanta. Di ba may isa pa? Doon na lang. Kasi po, kakaunti lang po yung hit song ko, baka maubos. Tipirin natin, Senator. Pero bukod doon, ayoko po kasing pasagin yung katahimikan nitong pagdarasal natin. Napakaganda eh. Kanina po, nakita nyo, no, nakuha pa nung live ko, bumagsak sandali yung watawat natin. Nakita nyo lahat eh, di ba? Pero bumangon naman ulit. Ako po ay nandito
Kasi pwede naman doon na lang ako. Sabi nila pwedeng mamaya, doon na lang daw. Pero prayer rally to. Ito po yung palagay kong kailangan gawin ng Pilipinas ngayon. Kasi po, nasubukan na natin ng magsisisigaw, ang mag-iiyak, kulang na lang, magsigan tayong lahat. Tama, no? Pero huwag natin gawin yan. Anong pwede? Wala. Relax ka lang. May senator tayong kasama, baka matama. Hindi po eh. Kasi po sa totoo po, Romans 12:9. Romans 12:9. Vengeance is mine, says the Lord. Amen. Kaya po hindi, yung paghihiganti po, hindi po talaga kailangan. Pero kung tutusin po dahil tayo tao lamang, ang dami kong gustong kutusan. Ang dami kong gustong gantihan. Ang dami po, ang dami. Sabihin ko lang po ngayon ng salitang ganti, may naiisip ka na ngayon, taga-kongreso. May naiisip ka, sa Senado. May naiisip kayo, tama po ba? Kahit artista, may naiisip kayo, gusto niyo kutusin. Tama. Romans 12:9. Vengeance is mine, says the Lord. Yun po ang dasal na gusto kong iiwan sa inyo. Kaya po kuminsan yung kanta, 90% of the time okay yun, yung aliwan. This is not the time for that. Mamaya po kakantahan ko kayo. Tama, no? Tama. Sa halagang 20 euro. Hindi, teka lang. Hindi ko mapigil magpatawa kasi gusto ko maging maligaya kayo, naririto kami. So I pray with you, my brothers and sisters from the Philippines. I pray na tayo po ay marinig. Kahapon po, meron akong problemang dumating sa buhay ko. Kahapon, nagdasal po ako. True story po ito. Kasama kaming dalawang mag-asawa. Sabi ko, Lord, hindi ko lang masabi sa inyo yung problema. Sabi ko, Lord, marami po akong kayang lagpasan mag-isa. Pero pwede ba itong problema nito? Bago po kami matulog mag-asawa, wala na po sana sa aming pasahe. Kasi po nandito kami, ayokong mag-isip ng iba kundi si Tatay Digong at ang aming mga kababayan sa Netherlands. Pwede po ba bago ako matulog, mawala po itong problema na ito. Alam niyo po, wala akong kabiro-biro. Bago ho ako natulog talaga nagkaroon ng kasagutan yung problema ko. Wala na po. Totoo po. Ang problema po sa atin kuminsan mga tao, ang tingin natin sa Panginoon malayo. Pero ask and you shall receive. Kaya po ngayon, naniniwala ako na kung lahat po tayo manalangin, na palayain si Tatay Digong. Hindi po natin kailangan isipin sana po sa September palayain. Bakit po? Bakit po hindi ngayon? Panginoon, kami po ay lumalapit, nakaluhod. Humihingi po ng inyong grace, ng inyong grasya, ng inyong milagro. Himala na ngayon po ay mabuksan at maliwanagan ang mga isip ng mga kinuukulan. At palayain po hindi lamang si Tatay Digong kundi ang bayan ng Pilipinas. Ang akin pong huling mensahe sa inyo, meron akong kanta. Dati ko pa ginawa para kay Tatay Digong. Pero ibabalik ko po ngayon, bubuhayin ko sa Facebook. Mamaya, post ko para sa ito. Ang letra po, ang sabi doon, we are not angry, we're not helpless, we are free. Yun po yung lyrics doon. Ang unang lyrics niyan, tungkol to sa mga banyaga, you have to learn to let us go. Let us go. The islands of the Philippines are finally free, you know. You may not believe it from the things they make you see, but we're not angry, we're not helpless, we are free. Ulitin ko. You've got to learn. Sana marinig tayo. Narinig ba kayo? You've got to learn to let us go. Let us go. The islands of the Philippines are finally free, you know. But you may not believe it from the things they make you see. But we're not angry,
We're not helpless. We are free. Maraming salamat po. Mamaya magkantahan tayo dun sa kabila. Pagdasal po natin ang isa't isa. Pagdasal natin ng bayan ng Pilipinas. But for now, yung hinihingi nating milagro na mamaya may kasagutan. Mamaya may kasagutan. Naniniwala kayo? Mamaya may kasagutan. Lord, set us free. Vengeance is mine, says the Lord. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Senator Jimmy Bundok, for that very inspiring message para sa aming mga kinukuryente ng pag-asa. We have a visitor from USA. The sister of Senator Robin Padilla is here with us, and she is also a blessing and full of graces. So we will be inspired for her message and prayer. Let's welcome Miss Bibi Gandang Hari. Hello, magandang umaga po sa inyo. It is my pleasure and pride to be with you people, mga kababayan ko po dito sa Europa. First time ko po dito sa Daig. At I'm really pleased, I'm really happy to be with you and to be in one purpose. I'm not a very political person. Alam po ninyo yan. Pagdating sa kampanya, hindi po ako nakikikampanya. At sa sarili kong kapatid, hindi ako nakikikampanya. Because gusto ko lang po, ako po ay lumaki na naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. And I know there is no impossibility when we have faith in God. But I am also a believer of good. Di po ba yung, and naniniwala naman tayo na sa Bible, God actually approves of authority and we are bound to be under this authority and always respectful of authority. I am also a believer. Though I'm not a political person, I am also a believer of what a good person as a politician does to the people. Ang tatay ko po ay isang politiko. At nakita ko po sa tatay ko ang integridad ng isang politiko because we were never fed of any corruption. Of any, kung ano po yung mga, wala po ako, mga taga-Daig, Camarines Norte, wala po, hindi po kami pinalaki sa kung paano, kung ano yung para sa gobyerno, para lang po sa tao yan. Hindi kami pinakain ng tatay ko ng para sa mga tao. At yan din po ang daladala ng kapatid ko, ang integridad na yan, na whatever is for the people is for the people and by the people. At yun din po ang paniniwala ko sa Presidente Duterte. Though, as I've said, hindi ako nandito para to push for anything, but only to push for justice and to push for equality and fair judgment. Lahat po tayo ay merong karapatan para doon. Whether presidente ka dati o isa kang ordinary citizen, lahat po tayo ay merong karapatan para dyan. Tayo nagpapasalamat, ako'y naniniwala sa ICC that at one point, they will give justice where justice is due. Di po ba? So, yun ang ating pinapakiusap sa ICC na sana tignan ng lahat ng ito in a very objective perspective para na rin sa kabutihan ng lahat at para sa pride ng mga Pilipino. Kasi ang masakit po dito is we have a leader who is in fact in prison now. And we have to understand why is that happening and why and what is the effect on us as a Filipino people. He is President Duterte, I must say, is a source of pride. He is not a perfect president, but he is also a good president. Yes! Siguro doon nakakaisip tayo. So let me give this prayer.
for everyone who hopes for for what is good for all of us, and also for what is good for a person. Na natin sabihin former president, but kung a person who deserves justice and fairness in times of trouble and whatever is miscommunication or whatever is yung mga naipapasa sa kanyang kaso. So please join me in this prayer. Almighty God, Father, the creator of the heavens and of the earth, the sovereign Lord of the universe, whose name is Jehovah. You are the Almighty in power. You are infinite in your wisdom. You are righteous in your judgment and ever loyal in your love. And because of all these attributes, Jehovah our God, we hope for your justice to prevail and give goodness to all people who deserve it. Marami po kaming hindi naiintindihan, but you know everything, Lord Jehovah, for kung ano ang kailangan namin para magkaisa at makita yung katotohanan, just to inspire us also and to be fair to other people, because I think yun ang gustong mangyari, at yun ang ating, as image and likeness of our God, we should be extending the same, that love, that judgment, that wisdom, and that power na binibigay sa atin. Let God's judgment be upon us, and hopefully will give us the clarification and the enlightenment of what is due where respect is due. We pray that President Duterte, our former president, be given the justice that he deserves as a former leader who actually served for the common good of the Filipino people. He's not a perfect president, but I believe in my heart he served with an honest and good in his heart to provide us peace and security that he knows how in his mind, in his experiences. That's how he provided everything for us. It may not be perfect for everyone, but I think in his good conscience, he did a good service to the Filipino people. And that we pray through our only Savior and our King, the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you po sa inyo. Thank you. Thank you so much for that very inspiring message and prayer. I'm sure that all the people who are here are blessed with all your Senator, your prayers. Yeah, their life is a blessing, and we are so grateful that the first country she visited on her Thanksgiving is the Netherlands. So the people from Europe had a chance to meet them. Yeah, we are so blessed. Like, if you pray and believe to God, He will begin to work in you. If you release your faith, miracles shall follow. Okay. I will call Mom Michelle Deligana to offer us a unified prayer for calling for healing, wisdom, and justice. Yes. Pag pupunta na si BP dito, calling yung mga tao, ha? Wag lang natin siyang dumugin because all of you have a chance to have pictorials later. Kung hindi naman, meron naman tayo sa next. Okay lang? Dito siya dadaan, so dito tayong lahat. Okay, okay lang, ha? Asa. Again, let us put ourselves in the presence of God. Come, Holy Spirit, come into our hearts. Forgive us our sins and those who have sinned against us. Lord Jesus, thank you for this beautiful day, for this sunny day. Thank you for everyone who came here to honor and show their support to Tatay Digong. We pray for Tatay Digong's good health,
inner peace, strength, guidance, and protection in facing this season of his life. We pray for VP Sara's knowledge and wisdom of how to deal the current situation in the Philippines. We pray for God's sovereignty to give justice and peace to our beloved country, the Philippines. Inner peace of all of the whole Duterte family and supporters all over the world. We believe that God is in control. In Romans 8:28, everything works for good to those who love God and to those who are called according to his purpose. We ask this in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you. Since wala pa si VP, no, I will call on the participants from France. Ay, nagutom na ang taga-France. Okay, shout from the France. From the land of Switzerland. Germany. Belgium. Italy. United Kingdom. Ireland. Of course, the Netherlands. From Canada. Okay. Some siguro din may taga-US, Denmark. Of course, hindi ko nakalimutan. And from Luzon, Visayas, and Mindanao, who are watching us, who follow online, hello sa inyong lahat. Salamat sa pag-support ninyo. Yung mga followers na nandyan online are very important person kahit wala sila dito. Also, the overseas Filipino workers, land-based and sea. Also, our flight stewardess, no? We have from Germany. Yes? Yung mga taga-Himpapawid, taga-dagat, at mga taga-lupa. I will call the supporters online. They are the bridge of love across the sea of hate. Why? Kasi pag inaaway yung Duterte dyan sa online, sila yung taga-block, taga-comment. Oo. Ang mga Duterte warriors, Duterte angels, so I call them like the bridge of love across the sea of hate. Ano ba ganda? Ganda ng pangalan nila. Antayin muna natin. Excited na ba kayo na makita si BP? Okay? Ano naman yung story ninyo tungkol kay BP? Kahapon nag-usap kami, ang sabi ko, BP, thank you very much for the opportunity to talk to you. Because not in my dreams, nor imagination, that one day I will meet the Vice President of the Philippines. Presidente ng Puro, nahihirapan ako makipag-usap. Mayor, di ba alam mo, kasi yung mga bata pa tayo, pag mahirap lang tayo, sa mga rally-rally natin sila mahalubilo, kasi hindi pa tayo papansin. Di ba? Makaka-relate ba ang lahat? Yung mga madam, hindi yan sila makarelate dahil ako talaga, hindi ako nagsusuporta ng mga, parang kami ni, Didi Gandang Hari, hindi ako nagsusuporta ng mga politician. First time, meron ako mga uncle na politician but never in my dreams na namangka niya ako. Wala. Ngayon lang. Hindi ko na si BP, wala pa. Coming. Doon lang tayo sa lahat ha, sa harap lang talaga. And tayo dito ay so blessed to have opportunity to meet them. Because you are a part of the history of the Philippines. Your life is special. Imagine, from the Philippines, you are here in different places in Europe, and your presence is very important to the history. You can call the side, your friend, you are a hero of today. Correct? You are a modern hero. The last time I joined a contest of photography sa journalism, division, regional, and national competition, our theme is use our mighty pen as our future responsibility. Because this mighty pen was used by our heroes to fight for colonialism, imperialism, and previous dictatorship. Hindi ko yan ilagay sa isip ko na one day ganito. But now, you are a heroes of today. Yan yung concept ko sa photography. Look for a heroes of the day and you are a part of it. Naniniwala ba kayo?
Hindi kayo si Gabriela Silang, pero you are here. Ang init. Ang mainit, pero maganda pa rin. Masaya. Buturn. Wala pa si Bibi nung pag nandyan na siya. Huwag niyo siyang dumugin, ha? Hindi na kayo nang dugumo. Pag excited ba? Yung na-overwhelm kayo na, hi, baby, di ba? Oo. Dito sa Europe, walang problema sa atin. Okay lang yun. Pero, remember that they are from the Philippines and the rules from the Philippines. Diba? Pwede din, kasi may chance naman kayong mag-pictorials doon. So, sa pictorials mamaya, tatawagin ko na lang per country para maganda. Okay lang? Sige. Tapos pag may makalimutan akong country, sabihin nyo naman sa akin. Alam niyo naman, uliranin na ako. At saka mainit din kasi. Ay, thank you so much sa inyong understanding kasi. Yan na. Wapag yun ang dito. Okay, tumayo mga kababayan. Duterte! 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 Pakuha na ng picture kayo eh. Nahanap ka namin. Tama si Robin. Para si Gigi. The show must go on. Sige kang introduce kasi dito ka. Nandun. Pabalik lang sila. Yes. Nandun. Sorry. Someone who continues to carry the torch of public service with integrity and grace. Ay, hindi. Kinamusta ko lang si Gigi. Ipasok na. Riding the motorcycle more than us. Ladies and gentlemen, it's my great honor and pleasure to introduce to you the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency, Honorable Sara Z. Duterte. Duterte! 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 Kailan mo mo yung problem? Kailan sa tanong? We love you, BP. We love you, BP. We love you, BP. Celebrate, Sarah. Ihigong mata ka, BP, Inday. Yes, walang kapaguran. Walang kapaguran po pamahal. Wait lang po kasi para po hindi ano yung boses ni DP. Oo, sayang din. Hindi magasgas. Di mas maganda din kasi may mic. Bayan sa kita na. Technical problem ng ating. Wait lang po kasi hindi ko maririnig ninyo kasi ano po. So, ayusin mo na kasi parang nagsigaw si We love you, VP! It's an honor to be the President of the Philippines in the future. Wala si Kateke. Dito po mga kababayan, kasi po, ganyan po ang power ni DP Inday. Kasi pagdating niya, yung mga power na lalaki. Oo nga. yung power Hindi lang ng po ang Kongreso at Senado ang natatakot sa kanya kahit microphone. Kahit electric pa po. Ayan! Duterte! 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 Magandang tanghali
tanghali sa inyong lahat. Maayong udto sa inyong lahat. Maingod to. Good to everyone. First off, I'd like to express my gratitude first to the Lord Almighty for giving us this day. Very sunny and beautiful weather today. And thank you for giving us another morning and another day in our lives. And we pray for our kababayans in the Philippines dahil doon naman hindi maganda ang Panahon. Maulan, may bagyo, at marami ang baha at landslide. So meron tayong mga kababayan na nasa evacuation centers dahil merong mga preemptive evacuation yung mga barangay nila. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers para sa ating dalawang pagtitipon ngayong araw na ito. Una, ngayong umaga dito sa harap ng ICC building at pangalawa, mamayang hapon sa Land Van Regan Park. At ang pangatlong pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat dahil para sa akin, no, mainit ito ba? Hindi tayo ginagawa ito. Pero kahit mainit, Laban lang. Nandyan pa rin kayo. Pero kayong mga Europeans, gusto ninyo ito. Oh, yes! Doon sa Pilipinas, diba tago tayo ng tago sa init? Oo. Bakit kayo dito? Bilan. Ingat kayo ng Minsan lang yung araw dito, VP. mahal ng araw dito. Yes. Yes. Mahal ang heating dito. Mainit na kayo. Gusto ng mga Afam Brown. Yes! Gusto ng mga Afam Brown. Gusto natin Afam. Sino ang mga pinakagwapong Afam? Danish! German! 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 Mga Italian. O ang mga Dutch gwapo, no? Oh! Afam na Pilipino. Para sa inyo, Afam na ang Pilipino. Remove na. Pilipino takaw. Pinagahi ang Pilipino. Dahil pinarugan. Gahi Golo! Gahi kami prinsipyo! Pinakagahi ang ulo. Yeah. Dahil pinarugan. Gahi po na mga Bisaya! Gahi Ogila! Pinakagahi ang ulo ang Pilipino o ang Pilipina. Yes. So, kinsay na ay cousin Justin ha? Maayo ko ma'am. Kay reaction ko. Kuhaan ang ako ang tingkol. Kakulba! Mga walay tulik kinsa? Kasi ka na nga oras mo. Ibigay yung alas 2. Kaya nga ano, kibalo mo.
We love you, VP. Umay ko na ko kumawala sa Pilipinas. Kung nag-ingon ako ang bana, nauban nun daw ang mga bata na walay klase para dili tugay malayo daw sa ako. Isuroy na ko sila dito sa Replace, believe it or not. Unya dito sa Replace na ay pakusganay og syagit. Akong anak, ningon siya sa kuwama, sulayan ka na kung kinsay mas kusog sa ato ang duha mo syagit. So, may apel, humin. Pagkawan ato siya, i-sore throat na, nagkalinturan na kagahapon, niya ako, na-reaction na og, nawala ang ako ang tingog. Ay, sorry, ma'am! Sorry, sandali. So, sumali kami doon sa, palakasan ng sigaw. Tapos noon, yung anak ko, nag-sore throat na ako. Kahapon, nag-sore throat na siya. Nilagnat na. Tapos ako na, nawala na yung boses ko. Okay. Tapos ng mga pasalamat ko sa inyong lahat na kahit mainit ay nandyan pa rin kayo. At sa inyong oras, walang ni isa dito ang binayaran para pumunta dito. Yes! Wala! Kaya nga, malaki yung pagpapasalamat namin dahil kahit kailangan yung gumastos, ay nandito pa rin kayo. Tapos yung iba walang tulong. Walang tulong. Tapos yung iba nagpalit ng day off. Nag-call in sick. Nag-absent! Nag-absent! Pwede pala yun. Pwede! Pwede! Bawal video picture. Bawal itab. Pero nandito pa rin kayo. Bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong. Para sa bayan. Para sa isang Pilipino na pilitang kinuha doon sa Tama. Hinila, tinulak, aakyat ng eroplano at dinala dito sa The Hague para ikulong. Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga Banyaga. Kakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap pa ulit-ulit sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililing. Trililing. At bakit siya tinawag na Trililing? Kasi nga, Kulang-kulang. ay sayan. At nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Meron talaga, Salteg. ay kulang ng tornilyo. Saan niya binase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Bato-bato. Bato-Bato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kaso perjury o pagsisinungaling under oath.
At paano ko pa nasabing na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong i-imbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero, kung maalala niyo, noong 2022, nanalo akong Vice Presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Kasi takbo. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila gusto yung katarantaduhan nila. Meron ba? Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trilliling yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula ang tinanong siya kung ilan ang pinatay complaint. niya, wala. Kahit isa. Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media. Ano sabi nila? 30,000 dead. Then nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan na 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni ginamit ang konsyaba, ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes, totoo. So naggamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction. O meron ka ba karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, bakit pa ba
merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko no, na interim release, ay hindi nyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasihan ay Marites. Marisol. Chismis. Chismosa. Galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayong dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Ayos na po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una, agenda, at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito. Kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Yes! Huwag nyo kami pakialaman. Yes! Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Yes! Yes, ma'am. Yan ang sinabi ko sa iyo. May pollution. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak-hawak. Pilit na pilit sila Politics! na hawakan yung kaso. Kahit na sabi ko, sino ba ang witness niyo? Isang tao na convicted sa perjury at isang tao na sinabi may sayad talaga. Yes! Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Yes! Sa Mindanao! Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang iwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Ay, poesy. Parang hindi tayo pinakikinggan ng mundo. Ano ang dapat
namin gawin. Bitayin si Bangag. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulak siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Yes! Bawal na. Bawal na Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Pag ikaw na ang presidente, VP, Now na! Darating tayo dyan, ma'am, sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa ating bansa. Malapit na. bawal mapagod. Huwag kang mag-frustrate. Nasisigawan na. Hindi lang kami hanggang dyan lang po. Alam niyo po, so this is pain for us, pain for all of us. So there must be a legal, there must be a pressure that President Marcos please. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Impeach Marcos! Galit na kami, galit lang kami dito. Pero ang mga bayan namin, Marcos! Marcos Bangag! Ma'am, bigyan ko lang ng bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Kaya ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin papadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM
si dating Pangulong Rodrigo Duterte. BP, kung ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa ICC. kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pag-kidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Punuin ba na sila? Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Ano ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Sa sariling mantika mga Pilipino. Meron pa ta, bububon pa ta. Yes, ma'am. Pero, meron interim release na pwede sabihin ng Pilipinas na ibigay niya sa amin dito habang kayo ay nagtatraya na nagkakaso. At kami ang maninigurado na a-attend siya sa kanyang hearing, na pupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo at hindi siya mawawala. Ba't di nila nga ginagawa? Yes, ma'am. Dinagdagan sila yung bayad sa ICC. Dinagdagan nila yung bayad sa ICC. Wala na yung pamilya na yan. Hello po, sawi po sa inyo lahat. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong ko ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila in collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay mag-petition sa European Parliament, magkakaroon pa ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko po masagot yan, ma'am, pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat, kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat, at iakyat natin sa European Parliament. Magandang hindi ko pala sa spelling blank yung shout out po sa mga na-SDS natin. Magandang po sa inyo yung interaction mula sa mga ating mga kababayan, European leaders kasi Gagawin natin yan, ma'am. Meron naman kasama dito na nag-iisa kung ano yung mga suggestions ninyo. Ang gagawin natin yan. Yes, sir. Makamawit yan. Awit yan, eh. Oo, wala akong dalang ano eh. Nakukuha na ko siya dito sa isa. Pang-upload. Yeah. Thank you.
Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue na mga missing sabongeros na gusto ikapit sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga isa po yan sa mga gusto nilang gawin para palakasin yung kaso sa war on drugs. Ang gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK na war on drugs ni Duterte. Yan na po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi ibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Dapat i-DNA, Sarah. Hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay nakalakas na po yung boses. Nagsasabi ng rating nila para kay BBM. Yes, sir. Ma'am, ano po ang inyong masasabi? Marami po ba ng mga, ano po yung masasabi? Marami po ang Pilipino ang naniniwala na yung pagdating ni Tatay Digong ay ginawang butas sa nangyari doon sa LCMR today. Yan din ang sinabi ko nung unang-una pa lang. Sinabi nila fake news daw ako dahil hindi daw totoo yun. Totoo yun. Dahil ang nagkwento sa akin, nandoon. Nandoon mismo. At nangyari yun, March 9, binilisan nila ng binilisan, March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung napapansin nyo, gawa natin ang timeline, makikita nyo, kada merong palpak, Oktubre na kabalbalan na ginawa nila tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025 ay binilisan na nila ang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yun. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampi ng mainstream media. Dahil walang nagsasalita doon sa Pilipinas. Sarah, dapat Yes, ma'am. Ayan po mga SDF. Kasama po lagi natin dito ang ating katiwalaan. SMNI, araw-araw po sila nandito po. Yes, ma'am. Maraming nagsasabi na actually leader si BBM. Pero sa akin lang, ma'am, at ito, opinion ko lang, dahil marami talaga ang nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes, yes. Nagkukunwari siya ng mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong. May approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan. Kung walang approval yan ng ulo. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. At basa ko sa kanya, gusto niya ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key,
ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman naming pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin, ano ba ang mga projects? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa na big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. 6 years lang ang termino ng presidente. Kaya pinakailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa no nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi na sa atin lahat. Yes. Sabi niya, continuity at unity. Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa atin lahat. Naatrasan niyo po. Ay, sorry, sis, nakabulong ko. Sorry, nakabulong ko. Meron na, ma'am. Kita lang, kita. Ang tanong dito ay bakit hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Lihid. Hindi ko po masagot yan, ma'am, dahil hindi ko po alam kung anong iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niya galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulo Bongbong Marcos. Maraming salamat. Hindi po natapos ang aking talumpati sa ICC. Ako nang bahala na ipagpatuloy yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang gagawin. Gusto nila ng rally na makita ng mundo kung anong kamalian ang ginawa sa ating kababayan na nandyan sa loob ng detention center. Magkita-kita po tayo mamaya. Yes. Dahil ako po ay hindi European at hindi ko na kaya. Sunblock, sunblock. Ang init na yun. Kaya tao niyo na hawa. Kaya tao niyo na Gusto niyo talaga itong inan na ito. Yes, 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 yes. Yes. Hindi mo tayo magkakasakit. Hindi. So, bali sa lahat ng ito, ako lang pala ang magkakasakit. Ayaw pagkasakit kay presidente pa ka. Ayaw na din ang araw sa Pilipinas. Araw-araw ito
Saan lang ito dito? Yes, ma'am. May tayo para may sino. Stock mo na. Direct naman kayo. Ako din, ma'am. Kahit ako, ma'am, gusto mo rin na talaga. Sabi ko nga, I am frustrated with the administration of BBM. Gusto ko na rin, dahil nagsasayang tayo ng oras, magsayang tayo ng nagmamadali po tayo bilang isang bansa. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong suporta at sa ating pagkikito, yung magaling. Kaya po at magpatuloy tayo mamaya. Sundan nyo lang, abangan nyo sa Juan Van Regan. Dahil after dito, ay lilipat kami doon from 8 o'clock Okay, na to. Pinas time. Ayan natin. Oy, end na natin ha. So, Mamaya ulit, tayo mag-live mamaya. tayo paglipat natin sa kabila. Okay? Bye! Postada, sir! Sir! Sir Alvin!